Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na pupumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Naka-loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Opo. Atong? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boss A. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Di ko na po matatandaan, sir. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, Ha? sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi Opo, mo. sir. So, Permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, sige, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir. Paano kung ang abogadong inaasahan mong tagapagtanggol sa iyo sa kaso ay biglang iiwan ka sa ere sa kasagsagan ng init na kontrobersyal na kinasasangkutan mo? Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Capunan. We just actually did the other lawyers just preliminaries. I submitted my supplemental affidavit. To be honest with you, si Attorney Capunan po ay isang abogado dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. This case has been a cold case for 4 na taon na. 4 na taon na, no? Opo, kung yung mga namatay na sa bungero, walang kinalaman categorically si Atong Ang doon at ang posibleng may kinalaman sa pagkawala noon ay yung Dondon. Is that what you're saying? Yes. Si Attorney Attorney Capunan, I don't know if didn't she, ang sabi is or chismis lang that she na raw? She withdrew. She withdrew Yes. as the counsel for Yes. Atong Ang. That's correct? Yeah. Is that true? Okay. Hindi talaga ako pwedeng maging mag-qualify. Unang-una, wala akong manok. Kaya wag ho tayong maniwala sa mga sinasabi nitong alias Totoy na to. Pulis na kasama nila, nagpaparamdam na. Siguro pag naipon-ipon lahat ito sa Kamkrame, baka mayroon ng babaliktad dyan. Kung anong hindi makapurma-purma dahil mayroon isang tao na tumatay yung parang spokesperson. Itong isang tao na si Manny Cuevas, siya ang mga sumisira sa mga totoo na sinasabi ko. Sinasabi niya na ang mastermind si Charlie Atong Ang. Hindi siya. And therefore, sinasabi niya na dapat ang managot ay si Mr. Ang, hindi siya, dahil hindi naman siya ang pinaka-most guilty. Yan po ang istorya according to alias Dondon. Ay, paniniwalaan ba natin siya? Okay, si Attorney Rowena Guanzon, hindi siya BBM, hindi siya DDS, kakapeng siya. Pero pakinggan natin ang kanyang opinion kaugnay sa revelasyon ni alias Totoy Dondon. May katanungan tayo dyan. Yes or no lang yan. Ang katanungan natin, naniniwala ba kayo kay Dondon Patidugan alias Totoy? So, yes or no lang yan. Mga abad, kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brindel Talibong. Muli makasama ninyo sa ating live streaming. Kung maalala ninyo, kahapon tinatalakay natin ang reaksyon ni VP Sara kaugnay sa issue sa missing sa Bungero. At yung pasabog ng Napolcom
No, tinatalakay din natin na may gumagapang na daw. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung una, isang bossing ng Sabong na sinusubukan niyang dipahan yung kanyang mga pulis di umano. Yung pangalawa, yung grupo ng isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at gusto pang ilapit sa akin. So, hindi ako papayag, hindi tayo papaareglo. Siguro, ang mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo huwag niyo na hong subukan. Klaro-klaro po ang utos ng presidente na no cover-ups, no stone unturned. Kami po sa Napolcom hindi papayag na papaimpluwensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Iyan ang pasabog, no? Sabi ni Marisa Makahilos, DDS yan si Rowena. Sabi niya, hindi daw umano siya DDS, pero mahal daw umano siya sa taga DDS. Nasa interview dito mga kapatid, no? Welcome si Neneth Pangilinan, pa-shout out daw. At sa lahat nating mga sumusubaybay. So ang ating katanungan, naniniwala ba kayo kay Dondon Patidugan alias Totoy? Dahil parang duda ata dito si Attorney Rowena Guanzon sa pahayag. Kung malala ninyo na kahapon sinabi ni Dondon na awak niya yung text nila ni Atong Ang, yung audio, at ayon din kay Attorney Rowena Guanzon, ang dipinsa may hawak din umano na audio galing kay Dondon, yung kaugnay sa paghingi ng pera para makalayo sa ibang bansa. Sino kaya ang nagsasabing sa katotohanan? Yon, abangan kung ano ang resulta sa korte, no? Ito ang bahagi sa sinabi ni alias Totoy. Gusto niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. At sa interview sa ibang radio station, TV station, kay General Estumo, iginiit niya na hindi totoo ang sinabi nitong alias Totoy. General, kasi di ba pinalanganan na ho kayo ni Patidongan at sinasabi na kayo raw ay kaibigan at miyembro ho ng Alpha Group dito ho sa kaso ng missing Sabongero. Ano ho ba ang inyong reaksyon dito? At least may bigay niyo ang inyong side. Una-una,
tatlong issue ang gusto kong sagutin. First issue, yun na nga, yung sinasangkot ako sa pagkawala ng missing Sabungero. Yes. Pangalawa, yung sinasabi niya na member ako ng Alpha Group ng Pitmaster. Yes. Pangatlo, yung sinasabi na ininutusan ko raw si Atong Ang na patayin siya. Oo. Unang issue, alam naman natin yung missing sa Sabungero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Stomo po ay during the time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo, ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Okay. At hindi ako naging regional director ng Calabarzon. So doon pa lang, medyo nagsisinungaling na ang ating alias Totoy. Allege. Whistleblower. Pangalawa, sinasabi niya na ako daw ay miyembro nung sinasabi niya ang Alpha Group. Hindi po yan totoo. Unang-una, hindi ko masyadong nakilala ko si Atong Ang isang beses nung ako'y regional director ng Region 5. Isang beses na wala kaming koneksyon, hindi ako tumatawag, hindi siya tumatawag sa akin, sabihin, hindi kami masyadong friend. Pangalawa, ipapadala ko sa inyo yung record mismo na nag-certify yung Pitmaster Foundation na hindi ako connected sa Pitmaster. Tatlong issue, yung sinasabi niyang inutusan ko si Atong Ang na patayin siya. Si Patidongan. Patidongan. Opo. Una, nakita niya naman sa mga next na interview niya, nag-apology pa niya sa akin, hearsay ang mga sinasabi niya. At saka ako, wala akong record na ako'y mamamatay tao. Sa totoo lang, nalagaan ko aking serbisyo for 37 years. Nakuha ko pagiging 3-star general. Marami akong mga nagawa, nakabutihan, mga nahuli ko mga notorious criminal. Hindi ganyan sa mga sinasabi niya, yung mga bintang niya sa akin. So yun lang po. Okay. Bali, gusto ko lang malaman kasi di ba naging NCRPO chief kayo, tama ho ba? August 2022 to February 2023. Yung sabi nyo, yung time na lumabas yung mga issue na yung mga missing Sabungero 2021 and you were assigned sa Bicol Region. At the only time na naging nakasalimuhan nyo si Charlie Atong Ang was one time lang, noong 2021 ba? Tama ba yon? Sa isang how did you meet? Tama po yun. Ako po ay personally, naghanap ako ng pamaraan para makilala siya. Una-una, para magpasalamat sa kanya personally. Dahil nung ako ay RD ng Region 5, alright, marami siyang tulong na binigay sa Region 5 dahil dyan sa Pitmaster Foundation niya. Okay. Yun lang po ang aking pakay. So, dinideny nyo rin na kasi yung mga ibang involved parang merong retainer's fee. Medyo payroll daw, nasa payroll daw ni Mr. Atong Ang. Maliwanag naman po na hindi ako member ng Alpha Group. Totoo yung sinasabi niya, hindi ko po alam yan. Basta ako maliwanag na hindi ako membro ng Alpha Group. Sinabi rin niya ng isang mayor, Mayor Takoy, Bernie Takoy, sa kanyang interview, na inako niya na siya ang membro ng Alpha Group at hindi ako. So bali ho kayo, may plano ho kayo, di ba? Based on the testimonya nitong si Patidongan, si Julie, Dondon, sabi niya na di ba ang plano nyo ay parang kinukonsulta niya ang inyong mga abogado para sa appropriate case against this, sabi nyo nga, baseless accusations laban sa inyo? Tama po yun. Inaantay ko lang po yung official na affidavit ni alias Totoy para saka ako magpapayan ng appropriate charges against him. Alright. Ano ho ba ang nakikita niyong theory? Bakit ho kayo inililink dito? Ano ho ba ang parang batayan niya? At napaka-prominente niyo siyempre nandiyan kayo sa PNP na ano magiging rason para kayo i-link dito sa missing Sabungero?
Hindi ko rin alam ang rason. Ako, feeling ko, ang feeling ko lang, para maging kadamay lang siya, damay-damay na. Parang gano'n. Kaya kung ako kay alias Totoy nga, papayuhan ko siya, ayusin niya yung kaladkad ng mga iba-ibang tao kasi imbis na maganda yung investigation, maganda na yung kanyang credible na siya nung una, nung paglutang niya, tuloy, parang hindi na credible para sa akin yung mga pinaggagawa niya dahil sipin mo, ilantad mo isang matinong 3-star general na walang kaalam-alam, sasabihin mo, member ng Alpha Group. Anong alam ko dyan? Nandyan mamaya, ipapadala ko sa iyo, Danny, yung pinirmahan mismo ng pitmaster na hindi ako connected dyan sa pitmaster na yan. Bali, hindi nyo ho nakilala yan kahit minsan ho, yung star, yung sinasabi nila, witness nila. Kasi for now, parang yung mga biktima naniniwala ho sa kanya dahil nga may mga nakikita na ho mga bangkay dyan ho sa Taal Lake. Naku, naputol. Basihan niya. Sige. Sige, narinig nyo ho yung last question. Yung mga sinasabi ho ni Patidongan na somehow pinaniniwalaan ho ng mga biktima rin ho ng missing sa Bungero dahil may mga nakikita na ho ng mga human bones dyan ho sa Taal Lake. Kaya ako naman, interes sa akin, gusto ko rin magkaroon ng justice. Siyempre, yes. Gaya na sabi ko sa mga ibang interview ko, masakit mawalan ng kamag-anak, mahal sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero ngayon, kung alam lang ni Totoy ngayon, mas masakit yung ginawa niya sa akin na pagkalagkad ng aking pangalan na walang katotohanan. Oo. Kasi kasama ho ba kayo, General, dito sa mga sinomon ng Napolcom? Somehow, di ba, lahat pinatawag na at ano ho ba ang natanggap nyo na parang feedback from Napolcom? Sa totoo lang, wala pa akong natanggap from Napolcom or kung saan man sa DOJ ba. Oo. Actually, kaya ako nag-aantay ng official niyang pinabit kasi iyon yung maging basihan ko para magsampa ako ng kaso against kay alias Totoy. Mula ho nag-retire kayo? Ang natanggap ko lang... Sige, go ahead. Sorry. Ang natanggap ko lang actually, itong banat sa akin ni Atty. Totoy. Alias Totoy. Pero for now ho ba, ano ho ba, mula nung nag-retire kayo, General, ano ho ba ang nasa, ano ho kayo, anong negosyo o whatever ang inyong ginagawa for now since you retired? Actually, may simpleng resort. So yan ang pinaka source of income nyo for now. Wala ko yun. Oo. Tapos, rin tayo, siyempre, nag-retiro tayo ng 3-star general, meron akong, may konti tayong, sa bangko, konti lang, yung tama lang, para mabuhay, at siyempre, pensionado tayo ng gobyerno. Okay. So, ang bayan nyo, di ba, ang probinsya nyo is Bohol, tama ba? Tagbilaran, di ba? Tagarong kayo? Tama po. All right. Sige po, basta antabayanan namin ito. At least salamat ho sa oras at ito pagbibigay nyo ng linaw sa inyong allegedly, parang isinasangkot nga kayo dito, di ba? Oo. Tama po. Okay. Sige po, maraming salamat ho sa oras, General. At, salamat din, maraming salamat. Okay, basta makikibalita kami. Anyway, yan ho si retired Police General Jonel Stomo. Siya ho yung retired Police General na isinasangkot nga ni Julie, Dondon Patidongan, na isa sa mga member daw ng Alpha Group. Okay, sa ating katanungan, naniwala ba kayo kay Dondon Patidongan alias Totoy? Yes, 91%. No, 9% sa pagkakataong ito. Okay. Pakinggan natin ang legal opinion ni Atty. Rowena Guanzon na yun sa kanya, di naman siya kay BBM, umano siya DDS, nasa kakapeng siya. At ito ang, sa interview, ito ang kaniyang legal opinion kaugnay sa revelasyon
ni alias Totoy. Alias Dondon is a stooge. This is Totoy, no? Tama Yeah, ba yan? I think he's a stooge. He's a stooge. Oh, kasi parang somebody's pulling his strings. Ako, I just watch the news, okay? Personally, you know, I'm not siding with anyone. It's just as a lawyer, I look at his story, and it's, you know, first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping Okay. of people, you know, 4 years ago. And he's out on bail now, right? Okay. So Yes, now yes, he's out on bail, and apparently the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of these missing Sabongeros. All right? So his story is that he's not the mastermind. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. And therefore, under the law, he should be absuelto because he is not the most guilty. Hindi siya so hindi siya Mr. Ang is the most guilty. All right? So, at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So I saw him crying, no? And every time he opens his mouth, he is less credible because every... Yan. Opinion ito ni Attorney Rowena Guanzon na every time umano, he opens his mouth, he is least credible. Sa kanyang opinion ito. Every day, or almost, he's implicating somebody else. That's right. First, Gretchen Barreto, who is an investor in this Lucky Star game, you know, online sabong. And then, a general, which later he had to... he recanted. He took it back, because the general got mad. And then a counselor called Alvin, who said that he did not really say that that Atong Ang had him ambushed. And then now, recently, all of these people, 34 of them, were murdered on the orders of Atong Ang, and all of these people that he mentioned have conspired. And when he was asked, how do you know that they conspired? She said that because there was a meeting and they were all present, Gretchen, engineer so-and-so, and etc. Yes. And then Atong Ang said those who are in favor of having this Chope Sabongeros killed, raise your hands. And he said that Gretchen raised her hand, you know. I mean, Gretchen, with that face, can get away with murder, right? But, I mean, is she gonna raise her hand to have somebody murdered? Parang ano, no? Oh, it's incredible that when you want someone killed, you're gonna have a it's meeting. It's too Hollywoodish. No? When I want somebody killed, what? So, sa kanyang opinion yan, kapatid, na kung nagplano ka na papatay, kailangan pa ba umano na may meeting? So, yon ang opinion niya. Imposible ba din na mangyari ang meeting kung ang grupo magpaplano? Okay. So, less credible daw. Every time na binuksan ni Dondon ang kanyang bibig. Why will I call a meeting? So, sa interview ito ni Attorney Rowena Guanzon. They don't like this guy. But you know, ladies and gentlemen, in justice and law and justice, wag naman yung because you don't like the guy, he's guilty. Yes. Diba? I mean, it should be based on evidence. All lawyers know that. Right. In fact, meron ako na-encounter naman dyan na, you know, it's all over the thread naman, Commissioner, di ba? Na basing it also, premising on what you said, na parang nagkakaroon tuloy ng dikitan na from out of nowhere,
nagkakaroon ng dikitan to the EJ case and Convergence. Convergence. That's the word of Secretary Remulla. Yes. There's a convergence. The convergence Okay. of the EJ case and so ultimately, on the whole, hovering, borrowing your words, hovering will now come the political na gulo, na banggaan between the government and the Dutertes, di ba? So, Well, what is- apparently there's... and yeah. If you si say Charlie, convergence, right. Nadadamay. Siya na ang parang nagkakaroon Because ng... Atong Ang was a Duterte guy, right? He started this online gambling during the President Duterte's term, okay. right? Uh-huh. Yes. He was So, when they see Atong Ang, they say, kalaban. Ganun ba? Duterte, you know? Okay. So, there's a convergence, he said, between EJK and the missing Sabongeros in Taal Lake. I mean, it's kind of far-fetched, but gusto niya i-drawing eh. Sa interview at sa investigation kasi, sa Senate investigation ni Senador Bato, may nagpahayag na isang saksi na dinampot sila doon sa arena dahil inaakusahan silang ng yoyope. At then, pinagpipili sila. Ayon sa naturang saksi, anong pipiliin niyo? Yon, papatayin o kaya'y kakasuhan? Mas pinili nila na kakasuhan sila. Kasagsagan niya ng war on drugs. At ang ikinaso sa kanila ay kaugnay sa droga. Gusto niya talaga i-drawing. So, you know, I'm still waiting for his affidavit, this alias Dondon. But So, hindi pa there's kumpleto no talaga, affidavit. Wala pa, up to now. Not Wala that pang- I've seen in the news, there's no affidavit. And, you know, in confessions, his confession alone is not enough. It's not enough. It has to be corroborated by another witness. Right. How about the But he doesn't say that in that meeting he was there. hindi niya sinabi. I Basta don't think so. Sabi niya he's just privy. Privy lang siya dun sa meeting na yon. Ganun I ba? don't know because that meeting is a meeting by investors. Oh. That's the Iyan, di daw sinabi ni Dondon na sa meeting na yon nandun siya. Pero paano nalaman ni Dondon kung wala siya na nagtaasan ang mga kamay nitong tinatawag na mga alpha? investors, right? Alpha. Yeah. The And Alpha. I suppose that is a very O kulang lang ng detalye si Atty. Guanzon kaugnay dito? elite group of rich people. So is it safe to say that's all politics? It all na talagang ano ba to? The deeper workings of this is all politics. I think the politics And- came at the end. At the end. I saw an opportunity that this alias Dondon is crying, and well, he lost in the last elections, and Atong Yes, Ang said right. that he donated 12 million to him. He was fine before he lost the elections. Apparently. After he lost the elections, he's now pinning it on Atong Ang. And then I saw Attorney Lorna Kapunan saying that it was recorded. Yeah. What alias Dondon didn't know was that call of his friend was recorded, that his friend was suggesting to Atong Ang. Iyan ang pinaghawakan daw na ebidensya din. Isa sa mga ebidensya na hawak sa dipinsa. Na may audio din kaugnay sa paghingi ng pera. Why don't you just give Dondon 300 million so he will just bring his family out of the country? So that was Attorney Kapunan said, well, that's extortion. And we have the tape of that. Si Attorney Kapunan, I don't know if didn't she, ang sabi is, or chismis lang that she na raw? She withdrew. She withdrew Yes. as the counsel for Yes. Atong Ang. Is that's correct? Yeah. Is that true? So confirm na talaga na nag-withdraw si Atty. Lorna Kapunan bilang abogado. I don't think it's because it's a weak case. I think that lawyers like Lorna Kapunan
I think mainly, of course, it has to come from her. She's one of the prosecutors in the impeachment case versus VP Sara. Okay. So maybe she thinks that it's not good to be politicized. Right. Para hindi siya mabahiran ng politika. She doesn't want to get into the middle of this. Kasi there's already a political side to it. That's right. Diba? That's right. Although it does not disqualify her from being prosecutor, she is bound by her code of ethics. So, parang yan, Commissioner, hindi siya itong case na to, if you look at it from the point of POV nung kay Dondon alias Totoy, so hindi siya, it's not a strong case against Atong Ang. Well, if it were a strong case, how come up to now he has no affidavit? So, hindi strong na kaso ito. Anong masasabi ninyo? Dahil hanggang ngayon, wala pa umanong affidavit. Kung maalala ninyo, nag-file na doon si Napolcom, si alias Totoy, di ba? At meron bang supplemental affidavit kaugnay sa mga idinagdag na pulis? Because he's still drawing it. Ganun ba? So wala pa daw sa kanyang opinion, wala pang affidavit na nagawa dahil kasalukuyang nagdrawing pa. Okay. Nagdrawing pa niya. Or his lawyers, or his handlers. Okay? Kasi... But where does the of the DOJ, of Secretary Remulla come into play? They have to wait for Dondon's affidavit. And sa ating katanungan kung naniniwala ba kayo kay Dondon Patidungan alias Tutoy, 91% yes, 9% no. Okay, tuloy natin. They must make sure there are corroborating witnesses, right? But that's kind of hard to do, because that's an elite group, the alpha investors. You have to have a cock farm. You must be breeding fighting cocks to be able to invest as alpha, so that you can enter your fighting cocks there in the sabong or the derby. Not anyone who can afford the shares can enter. You have to have a cock. You have to be a breeder, and so that's an elite group, no? And it's hard to imagine that elite group will have a meeting about whether or not they will have this Chope Sabongeros killed. So, yan ang opinion Attorney Rowena Guanzon. Mahirap daw umano na itong mga elite na ito na Alpha Group magmi-meeting para lang magdesisyon sa kanyang opinion. Yan. Pero kung maalala ninyo sa interview ng Napolcom kay Attorney Rafael, kung mahina ang kasong ito, ba't may gumagapang na at isinapubliko ito sa interview ni Tid Pailon, si Attorney Rafael ng Napolcom. Tayo po iistorbo sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon at napakaraming trabaho. Ating kausapin si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng Napolcom, Attorney Rafael Calinisan. Good morning po, sir. Attorney. Boss Ted, Ma'am Ruth, magandang umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing Sabongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa Napolcom. Pero meron po kasi kayong nabanggit, no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma-impluensyahan itong investigasyon. Pakikwento po sa amin yan. Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit sa atin. Yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close po sa akin na tao. Ang pakiusap po niya baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa,
kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive. Yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga, yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag din siya. Tumawag siya dun sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor, baka daw pwedeng makuha si Commissioner Calinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya, yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababother ako. Kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Yan ang pahayag ni Atty. Rafael ng Napolcom, mga kapatid. No? So, kung mahina itong kaso, ba't may mga gumagapang na pala? Dalawa umanong grupo. Kaya patuloy natin tutukan ito ang naturang kaso. Mananagot ba ang nasa likod at gumagawa nito? Sana mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero at ang iba pa na mga biktima ng injustices. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa mula. Ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. Bye-bye.